Okay, alright. Update po tayo sa King Pauka na for today, guys. Heto na naman tayo, guys. Mga pang-ayuda po natin, ha? Ito po, guys, biniro po ng isang co-host si Kim Chu. Aba. Itong si Kim na to. Ang dami palang guys, ang dami palang nanliligaw sa kanya before. May mga pakuntsaba dito, guys, ayon dito sa ating legit na sources, yung bago pala sila ni Paolo Avellino, guys, ay marami palang nanliligaw dito kay Kim Chu. Pero in fairness naman kay Kim, hindi naman niya sinasa publiko na marami pala siyang mandiligaw. Pero sa katunayan, guys, may isa siyang matalit na kaibigan na kung saan ay doon niya mismo sinasabi kung ano lahat-lahat maliban na sa mga siguro sa mga private na alam mo na yung pang Kim Chu na lang yun, diba? Pero siyempre bilang isang kaibigan naman, guys, ay nag-o-open up si Kim Chu dito Aba, sabi may mga nanliligaw talaga pala kay Kim Chu, guys, pati mga co-actor. Saka hindi lang pala sa co-actor, guys, dami din na sa government, mga politiko rin pala. Pero in fairness naman dito sa mga nangyayari kay Kim Chu na daming nanliligaw sa kanya ay hindi man lang yan naisip na binigyan ng mga chance ang mga I mean is hindi naman sa chance, guys, kundi hindi siya yung tao na nagbigay ng pag-asa sa kanila. Ang sabi lang pala nito, guys, sa mga nanliligaw sa kanya is open siya naligawan pero wala siyang commitment. Ganun po yun, guys. Open po siya naligawan pero wala po siyang commitment. Kasi nga po, mahirap naman na makipag-commit ka kaagad sa mga lagay na broken-hearted ka ba. That's the point, guys, na iniisip ni Kim Chu noon kung kailan ba or maging open ba or saan yung kaugnayan ba. Ang daming tanong ni Kim Chu sa kanyang sarili before, guys, dahil ayaw niya sa point na parang mangyari na sa kanya ba sila ni Sian Lim. Kaya pala itong si Paolo Avellino, guys, ay hindi pa pala siya nanliligaw. Hindi pa niya nililigaw at si Kim Chu before. Dun sa Linlan, guys, wala pa palang ligawan na nangyayari. Yung bang nagkaroon lang pala yung ganito kasi explanation sa atin ng legit na sources natin, guys, si Kim Chu ang dami ng mga naliliyo sa kanya, ini-entertain niya na lahat yun, wala daw siyang binabasted lahat daw ini-entertain niya kasi nga welcome daw sa mga naliligaw sa kanya. Pero dumating yun din lang na movie dito na nagpainit kay Kim Chu, guys, kasi yun din lang na movie is matagal naman na nilang alam sa showbiz na si Paolo Avellino ay crush niya si Kim Chu. Matagal na nilang alam. Pero itong si Kim Chu, guys, ay siyempre ilang taon ba naman sila ni Sian Lim? 12 years. Isipin mo to, yung 12 years na kanilang relasyon, siyempre nagsasawa na rin sila sa mga ganun. Gusto rin nilang tumikim ng kung ano bang tikim na bayan ba. Yan yung dito na full na, dito nagkaroon ng halitan. Or dito na din nagkaroon ng sinasabi nila na starting to the end and to the bottom na relation, guys. Ito na, papasok na itong si Paolo Avellino. Pero si Paolo Avellino, guys, ay hindi sa Linlang, guys, wala pa naman approve si Kim Chu, guys, wala na sila ni Sian Lim. Walang ganun, guys. Walang ganun na nangyayari. Kaya dumating yung time na itong si Paolo Avellino ay nandun na sa po. Siyempre, Porsche. Sila ni Kim Chu. Maraming mga netizen pa ang nagtataka sa ngayon dahil halos sa sobrang dami ng kanilang mga project, guys, ay parang natutunan na rin nila
Kim Chu at saka si Paolo Avellino na hayaan na lang yung mga bashers. Kasi yung mga bashers naman guys is they are just nang babas lang sa kanila. Kung ayaw nila yung tawa, syempre binabas nila yan eh. Hindi mo naman maiwasan sa isang artista lalo't sikat ka ay nababash ka. Kasi sa lahat naman ng mga artista, pag sikat ka talagang automatically, yan yung kabaliktaran ng kasikatan yung pambabasay. Pero in fairness naman na sa kanila, nakikita naman natin na hindi sila basta-bastang tao dahil napaka-professional nilang gumalaw. Sipin mo to sa dami ng mga pagsubok sa kanilang buhay, mapa-financial man, ay hindi naman sila bumibitaw guys. Wala ka naman naririnig na bumitaw si Paolo at bumitaw din si Kim Chu. Pero yung birit po ng kanta ni Kim Chu, aba, yun lang yung bumibirit siya. Pero pagdating sa kanta, pero pagdating sa kanilang mga problema ay aba, wala kong maririnig sa kanila guys kundi tahimik ang dalawang kampo. Kaya nga po napaka-proud ng dalawang ito dahil nung Christmas party nila, diba? Tignan mo naman yung itsura ni Kim Chu kay Paolo, siya pa talaga yung nagtak-in kay Paolo. Kita mo very concerned, mapagmahal at maasikaso masyado si Paolo Avellino kay Kim Chu. Nakita mo yung pag-aasikaso ni Kim Chu. Yun talaga yung tinatawag natin na very sweet at mag-asawa na talaga eh. Kasi kung anong galawan yung isa, aba nandyan pa rin si Kim Chu para kay Paolo. Ang dami mga artistang naiinggit sa kanila eh. Kung tutuusin mo, nakakainggit silang couple dahil kung saan yung isa, nandun din yung isa. Hindi sila yung couple na naghihiwalay. Naghihiwalay man lang yan sila kung may ibang endorsement na pupuntahan si Paolo or kung may mga ibang movie si Kim Chu or yung mga special invitation kay Kim Chu, doon naman po sila nagkatahiwalay guys. Pero pag wala naman silang appointment sa isa't isa, aba, makikita mo sila yan na nandun sila sa isa't isa. Walang halong kung ano-ano man yan guys. Kasi nga, si Kim Chu po ay nakaranas ng broken when he was sisiyan, diba? Yun yung inaalagaan ni Paolo Avellino. Ayon dito sa ating source guys na ayaw iparamdam ni Paolo Avellino or ayaw iparemind ni Paolo Avellino kay Kim Chu yung kanyang past. Kasi nga, nakita at nasilayan lahat ni Paolo ang paghihirap ni Kim Chu nung siya ay broken-hearted. Naramdaman ni Paolo kung gaano kasakit at ang hirap mag-move. Nahihirapan si Kim Chu nun guys. So, sila ni Sian na yung bang wala na sila tapos na sa show siya. Sa showtime na ang showtime is magpasaya ng tao ang tema, di ba? Pero kita mo dun kahit gaano kasaya si Kim Chu, nandun pa rin yung ramdam mo yung sakit eh. Kaya yung mga kasama niya na sila Vice Ganda, lahat yung kasama niya showtime ay hinagpo siya. Kasi dun mo maramdaman na si Kim Chu ay special siya. Siya ay tunay na kaibigan sa kanila. Kaya si Paolo Avellino guys ay ayaw niyang maramdaman ni Kim Chu yung kanyang past. Ayaw niyang ma-remind or ayaw niyang something na ganun. Dahil alam mo, man na mahal siya ni Paolo Avellino eh. Kita mo naman yung pagsubaybay ni Paolo sa kanya. Kita mo yung pag-assist ni Paolo sa kanya or pag-alalay din ni Paolo sa kanya. At the same time naman guys, ay ganoon naman si Kim Chu sa kanya. Kita na lahat ng mga publiko yung kanilang galawan eh. Sabi nga nila, hindi man sila umamin. Pero ang katunayan, alam na ng lahat, alam na ng publiko kung ano yung kanilang kwento sa buhay. Kaya nga, sabi nga mismo ni Mami ni Paolo na ayaw ko silang pangunahan dahil may mga sarili naman na silang utak at they are already adult now. Hindi ko naman pwedeng sabihan sila na ako na yung magsabi sa publiko kasi lapag naman yun sa kanilang karapatan bilang isang ina
advisean ko lang sila kung may mga gusto silang tanungin sa akin or kung need nila yung mga advice. Hindi sa yung pakialaman ko yung kanilang relasyon kasi wala naman akong nakikitang mali sa kanilang relasyon. As long as pag may makita akong mali, that's the time na papasok na yung role ko bilang isang nanay ni Paolo Avellino at bilang isang nanay din ni Kim Chiu. Kaya nga po yung mga kasama ni mami ni Paolo Avellino ay very shocked. Na-shock sila dahil nakita nila yung respeto ng mami ni Paolo sa dalawa. At marami din yung mga mami na kung sinasaludo yung mami ni Paolo Avellino. Marami dito sa mga fans natin dito sa Team Pau Updates. Marami dito yung mga proud kay mami niya kasi sila din po ay isang magulang eh. Alam din nila kung paano magpalaki ng bata or yung anak, kung paano may respeto ang anak, or kung ano pag may problema ang anak, sila yung nilalapitan. Alam din nila yan kasi they also a mom. Kaya dito sa ating mga updates guys ay nakakonsentrate talaga yung mga fans natin dito sa mga mami, sa mga senior citizen, kagaya ng aking nanay, na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube vlog na nandyan palagi sa atin. Lahat ng mga bagay ay nandyan sila palagi. Kaya saludo po ako sa mga parents po na kahit gaano kasama ang isang anak, nandyan pa rin sila. Nandyan pa rin sila, naggagabay at bibigay ng advice. Kaya maraming salamat sa inyo, sa mga parents natin, sa mga mami natin na halos binuhat tayo ng 8 months. At saludo pa rin tayo sa kanila. Kaya na itong si Paolo Avellino guys, pag tuwing nababanggit ang kanyang mami or nagsasabi yung kanyang mami guys ay talagang sinasabi niya sa kanyang sarili na saludo siya at may respeto siya sa kanyang nanay. At the same time naman guys ay wala naman tayong nakikita kay Kim Chiu na may ugali. Wala naman kasi yung mami nga ni Paolo Avellino guys, sinabi nga niya na very proud siya kay Kim Chiu dahil si Kim Chiu po ay kumbaga standing ovation siya kay Paolo. Nakita kasi ni mami ni Paolo kung paano alagaan ni Kim Chiu si Paolo guys eh. Nakita niya kasi kung ano yung pure heart ni Kim Chiu. Sa totoo lang guys, maraming mga kaibigan ni Kim Chiu nagsasabi na kapag nagmahal siya, todo bigay siya. Hindi siya yung nagmahal lang na walang kwenta. Nagmahal siya, na todo bigay siya, at hindi yung kagaya ng mga iba na may mga doubts and don't, walang ganun. Importante kasi sa kanya, pag nagmahal siya guys ay totoo. Pag may problema, aayusin. Pero pag yung mga bagay-bagay na kailangan mong i-ganon ay hindi yun si Kim Chiu. Kasi si Kim Chiu guys is ramdam niya. Ramdam niya at ramdam din ng kanyang mga kaibigan na totoo siyang kaibigan. Hindi kagaya ng mga iba dyan na peke ba? Karamihan kasi sa ngayon guys ay may mga intention or with a purpose ba? Gusto ka lang nila. Kung sikat kang tao, di ba? Gusto ka nilang bikitan kasi gusto rin nilang sumikat. Ganon. Pero si Paolo Avellino guys is napakakwandi na hindi mo in-expect na mapiklit sila at magkaroon ng chemistry dun sa linlang. That was started din lang. Alam naman natin lahat yun, diba? Kaya nga marami mga netizen ang nagsasabi na napakaswerte pa rin ni Kim Chiu kay Paolo at gano'n naman si Paolo napakaswerte din kay Kim Chiu kasi alam nila ang kanilang ugnayan at alam din nila kung paano sila gumalaw. Ramdam na ramdam nilang isa't isa guys. Hindi sila yung tao na manggagamit. Kasi karamihan sa ngayon na sa loob ng showbiz ay gamitan na. Halos nga dito ay gamitan ng mangyayari. Pero sila Paolo at Kimi guys, si Paolo at saka si Kimi guys is ramdam mo yung pure heart nila. Ramdam mo yung totoong sila. Ramdam mo kung ano talaga yung meron sa kanila. That's the point case na maraming nagtatanong sa kanila kung ano ba yung feelings na ipinaparamdam mo sa isa't isa na mahal nyo. Kasi maraming naiinggit sa kanila guys, sa totoo lang.
Halos dun sa loob ng showbiz hindi lang nila nababanggit pero pitam mo sa kanilang mata na sobrang inggit sila sa dalawang ito. Kaya tayo po ay shoutout po tayo sa mga senior citizen dyan na palagi nanonood sa atin, sa mga fans po natin dyan na halos updated po. Huwag naman po natin i-skip yung ating ads po sa malaking tulong na po yan para sa atin. Bago po natin i-start ang lahat guys, bago po tayo mag-end, ay ingat po tayo palagi sa mga galawan natin. Always think positive po guys. Huwag puro negative because God is always there for us, lalo na sa ngayon na madaming nangyayari sa ating bansa. And God is protected us in every day. Always pray to God and God bless po sa ating lahat.